Sa gitna ng balutin ng kadiliman sa loob ng malaking aparador na gawa sa mahogany, tanging ang sariling hininga ni Naen ang nagpapaalala sa kanya na siya ay humihinga pa. Ang bango ng mga bagong plantsaheng polo ni Deandre at ang pamilyar na amoy ng mothballs ay tila yumayakap sa kanya sa isang mapayapang paghihintay. Sa kanyang mga kandungan, maingat niyang hinahawakan ang isang maliit na kahon na binalot sa mamahaling asul na papel. Sa loob ninyon ay ang relo na pinag-ipunan niya sa loob ng 3 taon, isang simbolo ng pasasalamat sa 15 taon ng kanilang pagsasama. Ngumiti si Naen nang maramdaman ang lamig ng pader sa kanyang likuran. Inisip niya ang magiging reaksyon ni Deandre kapag bigla siyang lumabas mula sa dilim upang batiin ito ng maligayang kaarawan. Ito ang kanyang munting paraan ng pagpapanatili ng tamis sa gitna ng kanilang abalang buhay. Narinig ang pag-ikot ng susi sa pinto ng silid, kasunod ang pagbukas ng mabigat na pinto na nagpapasok ng isang guhit ng liwanag sa siwang ng aparador. Nanahimik si Naen, pinipigilan ng anumang tunog na maaaring lumabas sa kanyang bibig. Ngunit ang inaasahang katahimikan ng kanyang asawa ay napalitan ng marahas na pagpasok ng isa pang presensya. Amoy ng matapang na pabango na may halong rosas ang agad na sumakop sa silid, isang amoy na hindi kay Naen. Finally, we are alone. Ang boses ni Deandre ay puno ng pagnanata, isang tono na matagal nang hindi naririnig ni Naen. Narinig ang pagkiskis ng sapatos sa sahig at ang marahang pagdaing ng kama nang may maupo rito. Ang boses ni Clarice, ang marketing director na laging pinupuri ni Naen dahil sa sipag nito ay umalingaw-ngaw sa silid. You're so bold, Deandre. Paano kung nandito ang asawa mo? Baka magulat na lang tayo sa surprise niya. Ang tawa ni Clarice ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Naen. Huwag mo nang isipin si Naen, ang sagot ni Deandre na may kasamang malamig na pagbaliwala. She's just a housekeeper now. Wala na siyang silbi sa kumpanya at lalong wala na siyang silbi sa akin. Ginagamit ko na lang siya para hindi magalit si Mama. After this party, I'm planning to transfer all the remaining assets to your name, Clarice. Tila tumigil ang mundo ni Naen. Ang regalong hawak niya ay dahan-dahang nayupi sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng lamig na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang hiya ay dahan-dahang gumapang sa kanyang mukha. Ang hiyang ibinuhos niya ang buong buhay niya para sa isang lalaking itinuturing lamang siyang isang kasangkapan na tapos nang gamitin. Ang bawat sakripisyo, ang mga gabing puyat siya sa pag-aayos ng mga gusot sa kumpanya habang iniisip ng lahat na si Deandre ang henyo sa likod nito ay biglang nagmukhang isang malaking biro. Kawawa naman si Naen, wika ni Clarice habang narinig ang tunog ng pagtanggal ng alahas. So what's the plan? Ipapaubaya ko na siya kay Mama. My family doesn't keep dead weight. Hahayaan namin siyang mapagod hanggang sa siya na mismo ang bumitaw. In the eyes of the public, we will be the victims of her instability. Malamig na dagdag ni Deandre. Sa loob ng madilim na espasyong yon, nararamdaman ni Naen ang pagtulo ng isang butil ng pawis sa kanyang sentido. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat at tuyo. Ang sakit ay napalitan ng isang matalas na kalinawan. Sa gitna ng kanyang panginginig, dahan-dahan niyang inabot ang kanyang cellphone sa bulsa. Ang kanyang mga daliri, na sanay sa pag-aayos ng mga detalyadong plano, ay hindi nagkamali. Pinindot niya ang icon ng voice recorder. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa, ang bawat halakhak ni Clarice, at ang bawat plano ng pagtataksil ay dahan-dahang naitala sa digital na memorya ng kanyang telepono. Ang aparador, na dapat sana ay lugar ng kanyang sorpresa, ay naging isang kabaong para sa kanyang lumang pagkatao at kasabay nito, isang silid ng pagpaplano para sa kanyang muling pagkabuhay. Ang relo na simbolo ng kanyang pag-ibig ay nahulog mula sa kanyang kamay
at dahan-dahang lumubog sa tumpok ng mga damit sa sahig. Nawalan na ng halaga, gaya ng 15 taon na ibinigay niya sa maling tao. Nanatili siyang estatwa sa dilim, nakikinig sa mga plano ng sarili niyang pagbagsak, habang ang apoy ng puot ay dahan-dahang naglalagablab sa kanyang dibdib. Pinapalitan ang bawat hibla ng awa ng isang matibay na determinasyon. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang tanong na ito ay umalingaw-ngaw lamang sa kanyang isipan. Walang boses, walang tunog, ngunit sapat na upang gisingin ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang pinatulog dahil sa pag-ibig. Narinig ang muling pagtayo ng dalawa at ang pag-aayos ng kanilang mga kasuotan. Let's go down. The guests are waiting for the successful couple, wika ni Deandre. Sumunod ang tunog ng kanilang mga hakbang palabas ng silid hanggang sa muling bumalik ang katahimikan. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi na katulad ng dati. Ito ay isang katahimikang puno ng panganib. Dahan-dahang itinulak ni Naen ang pinto ng aparador. Ang liwanag ng silid ay sumilaw sa kanyang mga matang namumula. Tumayo siya sa gitna ng kanilang marangyang kwarto, tiningnan ang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang mapagmahal at masunuring asawa. Ang mga mata nito ay kasing talim na ng mga dokumentong itatago niya simula sa gabing ito. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang buhok at itinago ang cellphone sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso na ngayon ay tila gawa na sa bato. Sa harap ng malaking salamin sa loob ng banyo, tinitigan ni Naen ang sariling refleksyon. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng porselana, maputla, malamig, at walang anumang bakas ng bagyong kumuha sa kanyang katinoan. Ilang minuto lang ang nakalipas. Dahan-dahan niyang pinahid ang isang mantsa ng luha na hindi man lang nakalampas sa kanyang pilikmata. Kinuha niya ang kanyang lipstick at muling pinintahan ang kanyang mga labi ng kulay ng tuyong dugo. Kailangan niyang bumaba. Kailangan niyang lumabas at harapin ang mundong binuo niya. Ang mundong ngayon ay unti-unti nang nilalamon ng anay ng pagtataksil. Ang bawat hakbang niya pababa ng grand staircase ay tila paglakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Ang malakas na tawanan ng mga bisita at ang amoy ng mamahaling alak na humahalo sa samyo ng mga bulaklak ay sapat na upang masuka ang sinumang nasa kanyang kalagayan. Ngunit nanatiling matuwid ang kanyang likod. Naen, darling, you look stunning. Ang bati ng isang kaibigan sa negosyo habang humahalik sa kanyang pisngi. Ngumiti si Naen, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang sining na perpekto niyang natutunan sa loob ng 15 taon. Sa gitna ng silid, nakita niya si Deandre. Mukhang napakagwapo nito sa kanyang itim na tuxedo. Ang lalaking hinangaan niya at inalayan ng lahat ng kanyang galing. Sa tabi nito ay nakatayo si Clarice, na suot ang isang pulang bestida na tila sumisigaw ng tagumpay. Happy birthday, Hon. Ang boses ni Naen ay malumanay. Sapat lamang upang hindi manginig. Inabot niya ang kamay ng asawa. Ang pagdampi ng palad ni Deandre sa kanyang baywang ay nagdulot ng isang matinding pangingilabot sa kanyang kalamnan. Ang dating init na nagbibigay sa kanya ng seguridad ay tila naging isang malamig at madulas na balat ng ahas na pumupulupot sa kanyang katawan. Salamat, Hon. I was looking for you. Akala ko, nakatulog ka na sa itaas. Ang sabi ni Deandre habang humahalik sa kanyang noo, isang pagpapakitang tao na nagpabilib sa mga nanonood. Actually, Ma'am Naen, we were just talking about the company's new direction. Sir Deandre is so visionary, ang sabat ni Clarice. Ang kanyang boses ay tila isang matamis na lason na dahan-dahang pumapasok sa pandinig ni Naen. Tinitigan ni Naen ang leeg ni Clarice. Doon, nakasabit ang isang gintong kwintas na may pendant na hugis luha. Ang disenyo na yon ang mismong iginuhit ni Naen sa kanyang sketchpad noong nakaraang taon. Ang regalong hiningi niya kay Deandre, ngunit sinabihan siyang masyadong mahal at hindi praktikal. Ngayon,
Suot ito ng ibang babae sa gitna ng kanyang sariling pamamahay. I'm sure you've been a big part of that vision, Clarice, ang sagot ni Naen. Ang kanyang tinig ay kasing talim ng labaha na nakatago sa pilus. Bago pa makasagot ang dalawa, isang matikas at matandang boses ang namagitan. Si Doña Milagros, na balot ng mamahaling seda at amoy ng lumang polvo, ay lumapit sa kanila. Ang kanyang mga mata ay mapanuri, tila binabasa ang bawat hibla ng iniisip ni Naen. Naen, Hija, halika rito. Gusto kitang makausap. Ang wika ng kanyang biyenan habang hinahila siya sa isang mas pribadong sulok ng hardin, malayo sa ingay ng musika. Nang makalayo sila, agad na nagbago ang anyo ni Doña Milagros. Wala na ang mapagmahal na ngiti sa mga bisita. Listen to me, Naen. Alam mo kung gaano kahalaga ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa apelyidong Salazar, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. DeAndre needs someone fresh at his side for the upcoming merger. Clarice has the energy. Intindihin mo na lang na bilang asawa, ang pinakamalaking sakripisyo mo ay ang tumabi at hayaan siyang magningning. Huwag kang gagawa ng anumang eksena na sisira sa image namin. Ang mga salita ng matanda ay tila mga sampal na sunod-sunod na dumapo sa mukha ni Naen. Ang konseptong hiya at utang na loob ay muling ginamit bilang kadena upang igapos siya sa katahimikan. Doña Milagros, lahat ng ibinigay ko sa pamilyang ito ay dahil sa pagmamahal, hindi dahil sa utang. Ang mahinang sagot ni Naen, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng direkta sa matanda. Isang matunog na singhal ang ibinigay ng biyenan. Just sign the papers tomorrow, Naen. Ang paglilipat ng iyong mga share kay DeAndre ay para sa kabutihan ng lahat. Maging mabuting asawa ka hanggang sa huli. Pinanood ni Naen ang pagtalikod ng matanda. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit ang loob niya ay nagniningas na. Hinawakan niya ang kanyang dibdib kung saan nakatago ang cellphone na naglalaman ng katotohanang wawasak sa ilusyon ng kadakilaan ng mga Salazar. Muli siyang bumalik sa loob ng hall. Nakita niya si DeAndre na itinataas ang kanyang baso para sa isang toast habang ang kamay nito ay pasimpleng humahaplos sa likod ni Clarice sa ilalim ng mesa. Ang bawat tawa, ang bawat palakpakan ng mga tao ay tila isang dambuhalang orkestra ng panlilinlang. Ngunit sa gitna ng ingay, isang boses lamang ang naririnig ni Naen sa kanyang sarili. Hindi ako ang ganang na itatapon niyo. Ako ang pundasyong magpapabagsak sa inyong lahat. Lumingon siya sa paligid at nakita ang isang pamilyar na mukha sa dulong bahagi ng bar. Isang lalaking may matatalas na mata at hawak na tila isang dokumento. Si Attorney Gabriel Ortega. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa isang maliit na tango, alam ni Naen na nagsimula na ang tunay na laro. Ang huling nakita ni Naen bago matapos ang gabi ay ang anino ni DeAndre at Clarice na magkasama sa labas ng balkonahe, habang ang kanyang sariling anino sa sahig ay tila isang higanting naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumakmal. Matapos ang mahabang gabi ng pagkukunwari, ang bawat sulok ng mansyon ng mga Salazar ay tila bumibigat sa ilalim ng bigat ng mga lihim. Ang ingay ng mga sasakyang paalis ay dahan-dahang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na tanging ang pagtibok ng sariling puso ni Naen ang maririnig. Sa loob ng malawak na salas, ang amoy ng natapon na alak at napanis na pagkain ay humahalo sa amoy ng mga mamahaling kandila na unti-unti nang nauubos. Hija, huwag ka munang pumasok sa silid nyo. Mag-usap tayo sa library. Ang boses ni Doña Milagros ay bumasag sa katahimikan. Sumunod si Naen, ang kanyang mga hakbang ay tila automatiko. Sa loob ng library, ang hangin ay tuyo at siksik sa amoy ng lumang papel at alkampor mula sa suot na bestida ng matanda. Naupo ang biyenan sa kanyang paboritong upuan na gawa sa balat ng baka, habang si Naen ay nanatiling nakatayo,
tila isang nasasakdal sa harap ng isang hukom. Mula sa kanyang itim na velvet na bag, kinuha ni Doña Milagros ang isang maliit na kahon na ang takip ay kupas na ang kulay. Binuksan niya ito at bumungad ang isang kwintas na may mga batong tila kristal. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng chandelier, kitang-kita ang paninilaw at ang pagkupas ng metal nito. This has been in our family for generations. Naen, it's an heirloom. Ibinibigay ko ito sa iyo dahil alam ko kung gaano kakatapat sa amin. Ang simula ng matanda. Ang boses nito ay puno ng maling lambing. Inilagay ng biyanan ang kwintas sa palad ni Naen. Ang metal ay malamig at may kakaibang amoy ng kalawang, malayo sa kinang ng kwintas na nakita ni Naen sa leeg ni Clarice kanina. Alam ni Naen na ito ay isang piraso lamang ng basura na binabalot sa pangalan ng tradisyon, isang kadenang sumasagisag sa kanyang pagiging sunod-sunuran. Ngunit bago pa man makapagpasalamat si Naen, inilabas ng matanda ang isang tumpok ng mga dokumento mula sa ilalim ng lamesa. Now, let's settle the family business. DeAndre told me about the expansion. Kailangan niya ng buong kontrol sa mga shares para hindi tayo magkaroon ng problema sa mga investors. Sign these papers now, Hija. It's for your own good too. Para wala ka nang iisiping trabaho at makapag-focus ka na lang sa pag-aalaga sa asawa mo. Remember your utang na loob, Naen? Kung hindi dahil sa puhunan at pangalan namin, hindi ka magiging ganito karespetado. Naramdaman ni Naen ang pagpiga ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang lubid na dahan-dahang humihigpit sa kanyang leeg. Ang utang na loob na palaging ibinabato sa kanya ay tila isang utang na kahit kailan ay hindi mababayaran ng kahit anong sakripisyo. Tinitigan niya ang dokumento, isang waiver ng lahat ng kanyang karapatan sa kumpanyang siya mismo ang nagpatayo mula sa wala. I'm so exhausted, Ma. My head is spinning from the wine and the party. Ang mahinang sagot ni Naen habang dahan-dahang ibinababa ang panulat. Can we do this tomorrow morning? I promise. Babasahin ko ito paggising ko. Huminga ng malalim si Doña Milagros. Ang kanyang mga labi ay nag-unat sa isang manipis at nakakatakot na ngiti. Sige, Hija. Pamilya tayo. Kaya pinagkakatiwalaan kita. But don't keep DeAndre waiting. You know how he gets when things are delayed. Tumango si Naen at mabilis na lumabas ng silid. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa bawat hakbang patungo sa kanilang kwarto. Nang makapasok siya, wala si DeAndre. Narinig niya ang daloy ng tubig mula sa shower sa kabilang pinto. Sa gitna ng kama, nakahandusay ang tuxedo jacket ni DeAndre na tila isang itim na bangkay. Isang hindi maipaliwanag na udyok ang nagtulak kay Naen na lapitan ito. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang kamay sa bulsa ng jacket. Ang kanyang mga daliri ay nakaramdam ng isang lukot na papel. Inilabas niya ito. Inaasahang ito ay isang resibo lamang. Ngunit nang buksan niya ang papel sa ilalim ng dilaw na liwanag ng lamp sa tabi ng kama, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ito ay isang ultrasound report. Ang pangalang nakasulat sa itaas ay hindi sa kanya. Clarice Ventura, 8 linggo. Kasabay ng pagbukas ng pinto ng banyo at ang paglabas ng usok ng mainit na tubig, nanigas si Naen sa kanyang kinatatayuan. Ang puting papel sa kanyang kamay ay tila naging isang nagniningas na uling na sumusunog sa kanyang palad. DeAndre stepped out, a towel wrapped around his waist. Humuhuni ng isang masayang himig habang pinapatuyo ang kanyang buhok. Hindi niya napansin ang papel na hawak ng kanyang asawa sa gitna ng madilim na sulok ng silid. Ganito na lang ba talaga? Ang tanong ni Naen sa sarili. Habang ang bawat himaymay ng kanyang puso ay dahan-dahang nadudurog sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Hindi lamang pera, hindi lamang posisyon, kundi pati ang kaisa-isang bagay na pilit nilang binuo sa loob ng 15 taon ay ibinigay na nito sa iba. Maingat niyang itinago ang papel sa loob ng kanyang sariling robe
Bago pa man humarap ang asawa, ang kanyang muka ay tila isang kalmadong lawa, ngunit sa ilalim niyon ay isang naglalakihang alon ng paghihiganti ang nagsisimulang mabuo. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng opisina ng De Los Reyes at Salazar Events ay tila walang dalang init para kay Naen. Ang bawat sulok ng gusaling ito ay amoy ng pintura at tagumpay. Isang tagumpay na siya ang nagpunla, ngunit tila iba na ang umaani. Ang malamig na buga ng aircon ay humahaplos sa kanyang balat, nagdadala ng panginginig na hindi kayang alisin ng kanyang mamahaling blazer. Pagpasok niya sa lobby, napansin niya ang pananahimik ng mga empleyado. Ang mga mata ng kanyang mga tauhan na dati ay puno ng respeto, ngayon ay mabilis na umiiwas. Ang bulungan sa pantry ay dahan-dahang napapatid sa tuwing dadaan siya, napapalitan ng isang mabigat na atmosfera ng pagkaawa at lihim na katuwaan. Sa dulo ng hallway, sa tapat ng mismong opisina ni DeAndre, narinig ni Naen ang isang pamilyar na tawa. Isang tawa na parang kaskas ng kuko sa pisara. "Oh, Ma'am Naen, you're here pala. We didn't expect you to come in today after the big party. Akala namin you're taking a long rest since, medyo nakakapagod na ang stress sa age nyo. Panab..." Ang boses ni Clarice ay malambing, ngunit ang bawat salita ay may kalakip na patalim. Nakita ni Naen si Clarice na nakasandal sa lamesa ni DeAndre. Sa kamay nito, hawak ang isang kulay abo na ceramic mug. Ang mug na yon ay may maliliit na ukit ng kanilang mga initials, isang regalo na personal na ginawa ni Naen sa isang pottery class para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Ngayon, ang mga labi ni Clarice na may matingkad na lipstick ay nakadapo sa gilid ng mug na yon. Dahan-dahang humihigop ng kape na tila ninanamnam ang bawat patak ng pag-aari ni Naen. "Naen, what are you doing here? Sabi ko naman sa'yo, I can handle the meetings. You should just stay at home and relax. You're making the staff feel uneasy." Ang wika ni DeAndre nang hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa kanyang laptop. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng pagkabagot. Tila ba si Naen ay isang lumang gamit na nakakasagabal sa ayos ng silid. "I just came to check the financial reports for the last quarter, DeAndre. My name is still on the board, remember?" Ang sagot ni Naen, ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon sa kabila ng paninikip ng kanyang dibdib. "Reports? Oh, don't worry about that, Ma'am Naen. I've already organized everything. In fact, Sir DeAndre and I are working on a new filing system para hindi na kayo mahirapan mag-intindi ng numbers. We want to make it easier for you to transition out." Ang sabi ni Clarice habang naglalakad palapit kay Naen. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila sumasakal sa hininga ng huli. Tinitigan ni Naen ang mug sa kamay ni Clarice. Nakita niya ang isang maliit na lamat sa gilid nito. Isang lamat na kasing lalim ng sugat sa kanyang puso. Ang hiya na nararamdaman niya sa harap ng kanyang mga empleyado ay unti-unting napapalitan ng isang matigas na determinasyon. "I see. You're very efficient, Clarice." Ang tipid na sagot ni Naen nang umalis ang dalawa para sa isang lunch meeting. Nanatili si Naen sa loob ng opisina ni DeAndre. Ang katahimikan ay siksik sa bawat sulok. Mabilis niyang nilapitan ang malaking cabinet sa gilid. Gamit ang isang maliit na susi na palihim niyang kinuha sa keychain ni DeAndre kagabi. Dahan-dahan niyang binuksan ang ilalim na drawer. Walang anumang tunog ang lumabas sa pag-ikot ng susi. Tanging ang marahang pagkiskis ng bakal sa bakal. Sa loob, nakatago ang isang asul na folder. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang mga dokumento para sa isang kumpanyang nagngangalang CV Stellar Holdings. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang mga pirma. Si DeAndre at Clarice ang mga pangunahing incorporators. Ang kumpanyang ito ay dahan-dahang humihigop ng mga pondo mula sa De Los Reyes at Salazar Events,
Sa pamamagitan ng mga pekeng kontrata sa mga suppliers, hindi lamang siya unti-unting nawawala sa puso ng kanyang asawa. Naramdaman din niyang tila napapalayo siya sa mga bagay na pinaghirapan niyang buuin, kabilang ang kanyang dignidad at tiwala. Narinig ni Naen ang mga yaabag sa labas ng pinto, ang tunog ng sapatos na papalapit sa matigas na sahig. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at maingat na kinunan ng larawan ang bawat pahina. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit nanatiling malinaw at matatag ang kanyang pag-iisip. Ilang segundo bago bumukas ang pinto, naibalik na niya ang lahat sa dating ayos na para bang walang nangyari. Naupo siya sa sofa, tila naghihintay lamang ng kanyang gamit. Pagpasok ni Clarice, nakita nito ang mug na nasa ibabaw na ng lamesa, wala ng laman at tila isang basura na lamang. "Found what you're looking for, Ma'am Naen?" Ang tanong ni Clarice, ang kanyang nangiti ay puno ng pangungutya. "Yes, Clarice, found exactly what I needed." Ang sagot ni Naen habang tumatayo. Sa loob ng kanyang bulsa, ang cellphone na naglalaman ng mga ebidensya ay tila nagbabaga. Habang naglalakad siya palabas, hindi na siya tumitingin sa mga empleyadong bumubulong. Alam niya na ang bawat bulong na yon ay magiging isang sigaw ng katarungan sa tamang panahon. Gaano kaya karami sa mga taong ito ang kasabwat sa panlilinlang na ito? Ang tanong na yon ay nananatiling nakabitin sa kanyang isipan. Isang palaisipang kailangan niyang lutasin bago lumiyab ang lahat. Ang langit ay balot ng makulimlim na ulap. Tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Naen habang bumababa siya mula sa kanyang sasakyan. Hindi sa isang marangyang hotel o mamahaling kafe ang tagpuan nila, kundi sa isang maliit at hamak na karinderya sa ilalim ng lumang overpass. Ang amoy ng nasunog na mantika, usok ng mga dumaraang jeepney, at ang halimuyak ng basang semento ay humahalo sa malamig na hanging dala ng paparating na bagyo. Dito, sa gitna ng ingay ng mga taong nagmamadaling sumilong mula sa ulan, walang makakakilala sa kanya bilang asawa ng isang bilyonaryo. Walang makakakilala sa kanya bilang ang babaeng dahan-dahan nang binubura sa sarili niyang kumpanya. Sa dulo ng isang mahabang lamesang kahoy na may mantsa ng kape, nakaupo si Attorney Gabriel Ortega. Sa harap niya ay isang baso ng mainit na tsaa na wala ng usok. Ang kanyang hitsura ay simple lamang, isang lumang barong na kupas na ang kulay, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Tila nakakakita ng mga bagay na pilit itinatago ng iba. "Attorney," ang bati ni Naen habang nauupo sa tapat nito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang inilalabas ang cellphone mula sa kanyang bag. "Sigurado ka na ba rito, Naen?" Ang tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay mababa at puno ng seryosong tono. "Kapag pinakinggan ko ito, wala na tayong balikan. This isn't just about a divorce. This is a declaration of war against the Salazars." Walang imik na pinindot ni Naen ang play button. Ang bawat salita ni DeAndre mula sa recording, ang mga tawa nito, ang pagtawag sa kanya bilang deadweight, at ang planong ilipat ang lahat ng ari-arian kay Clarice ay muling umalingaw-ngaw. Sa gitna ng ingay ng ulan na humahampas sa yerong bubong ng karinderya, ang mga boses na yon ay tila mga latay ng latigo sa likod ni Naen. Narinig din ang boses ni Clarice, mapanukso at puno ng tagumpay. Ang bawat pag-amin ng kanilang pagtataksil ay naitala ng malinaw, tila isang sumpa na hindi na mabubura. Nang matapos ang recording, muling bumalik ang katahimikan sa pagitan nila, maliban sa tunog ng mga sasakyang dumaraan sa itaas. Hinilot ni Gabriel ang kanyang sentido. "Technically, Naen, malakas ang ebidensyang ito para sa moral damages. Pero kailangan nating maging maingat. DeAndre is smart. On paper, he has been moving money for months. Your signatures are everywhere. On contracts, on waivers, on loans. He made sure na ikaw ang magmumulang pabaya sa harap ng mga investors
Paliwanag ni Gabriel habang tinitingnan ang mga larawan ng dokumento na kinuha ni Naen sa opisina. I trusted him, Gabriel. I signed everything because I thought we were building a future together. Bumabati kayo ang bulong ni Naen. Ang sakit ay tila isang malaking bukol sa kanyang lalamunan na hindi niya malunok. I know, at iyon ang gagamitin nila laban sa iyo. Ang utang na loob mo sa pamilya nila ay gagawin nilang sandata para palabasin na ikaw ang nagwaldas ng pera. If we file this now, baka wala kang makuha kahit 5. In the eyes of the law, right now, you are almost penniless. Ang malungkot na pahayag ng abogado. Nanlamig ang buong katawan ni Naen. Ang lahat ng gabi ng puyat, ang lahat ng sakripisyong ibinigay niya upang itayo ang kumpanya ay nauwi sa wala dahil lamang sa isang pirma ng tiwala. Ang hiya na nararamdaman niya sa sarili ay tila mas masakit pa kaysa sa sampal. But I won't let them win, attorney. Hindi ko kailangan ng awa. Kailangan ko ng katarungan. Ang sagot ni Naen, ang kanyang tinig ay dahan-dahang tumitibay. Bumuntong hininga si Gabriel at inilabas ang isang tumpok ng mga papel na dala niya. May isa pa akong nalaman, Naen. Something more urgent. Inilapit ni Gabriel ang isang dokumento sa kanya. Ito ay isang kopya ng titulo ng lupa at bahay. Ang mismong bahay na tinitirhan nila ni DeAndre. Ang bahay na minana pa ni Naen sa kanyang mga magulang at ginawang tahanan ng kanilang pamilya. Your house, Naen, the only property that's still under your name. Your husband, he used it as collateral for a massive loan yesterday. He forged your special power of attorney. Ang sabi ni Gabriel, ang bawat salita ay tila isang dagok sa dibdib ni Naen. Naramdaman ni Naen ang pagtulo ng isang malamig na pawis sa kanyang likuran. Anong ibig mong sabihin? Ang bahay mo, ang huling alaala ng mga magulang mo, nakasangla na sa bangko at kung hindi mababayaran ang utang sa loob ng 3 buwan, kukunin ito ng bangko. DeAndre is planning to leave you with absolutely nothing, not even a roof over your head. Ang ulan sa labas ay tila lalong lumakas. Ang bawat butil nito ay sumasabay sa mabilis na pagtibok ng puso ni Naen. Ang huling piraso ng kanyang dignidad ay tila dahan-dahan na ring nilalamon ng baha ng kawalang hiyaan ng kanyang asawa. They want to bury me, ang sabi ni Naen habang nakatingin sa kawalan. Gusto nilang maglakad ako sa kalsada na walang kahit ano. Ano ang plano mo, Naen? Ang tanong ni Gabriel. Tumingin si Naen sa mga taong naglalakad sa ilalim ng ulan, mga taong lumalaban para sa kanilang pang-araw-araw na ikabubuhay. Dahan-dahan niyang itinikom ang kanyang kamao hanggang sa mabaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Gusto nilang makita akong hughas? Pagbibigyan ko sila, pero sisiguraduhin ko na bago nila ako maibaon, sila ang unang malulunod sa sarili nilang dumi. Ang pangako ni Naen. Sa gitna ng madilim na karinderya, sa ilalim ng ingay ng bagyo, nabuo ang isang alyansang hindi inasahan ng sinuman. Ang babaeng dati ay tahimik at masunurin ay dahan-dahan nang naglalaho at ang isang bagong Naen, isang mandirigmang walang takot, ang nagsisimulang sumibol. Ang hapagkainan ng pamilya Salazar ay balot ng isang marangyang katahimikan, ngunit para kay Naen, ang hangin sa loob ng silid ay kasing siksik ng isang paparating na sakuna. Ang mahabang lamesang mahogany ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng kristal na chandelier, puno ng mga pagkaing sadyang inihanda upang ipagdiwang ang isang tagumpay na sa katotohanan ay isang malaking panlilinlang. Amoy ng maasim at mainit na sinigang na hipon ang pumupuno sa silid. Ang usok nito ay dahan-dahang umaakyat patungo sa kisame. Ngunit para kay Naen, ang bawat samyo ng pagkain ay tila nagdadala ng lasa ng lason. Hon, you're not eating much. Masama ba ang pakiramdam mo? Ang tanong ni DeAndre. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwari habang maingat na hinihiwa ang karne sa kanyang plato. Ang bawat kilos niya ay tila pinag-isipan.
Bawat ngiti ay sadyang idinisenyo upang ipakita ang isang mapagmahal na asawa. Medyo masakit lang ang ulo ko, DeAndre. Marahil ay dahil sa pagod sa opisina. Ang mahinang sagot ni Naen, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanyang sariling anino sa ibabaw ng lamesa. That's why you need to sign these papers tonight, Naen. Sabat ni Doña Milagros habang maingat na pinupunasan ang kanyang mga labi ng telang napkin. Kapag natapos na ang loan na ito, hindi mo na kailangang mag-alala sa kumpanya. You can finally be the lady of the house that you were meant to be. Isang pirma mo na lang at magiging maayos na ang lahat. Inilabas ni DeAndre ang isang tumpok ng mga dokumento mula sa kanyang tabi at inilapag ito sa gitna ng lamesa, sa tabi mismo ng mainit na mangkok ng sabaw. Ang puting papel ay tila nagniningning sa ilalim ng ilaw, isang kamatayan para sa huling pag-aari ni Naen. This is just a bank guarantee, Hon. Formalidad lang ito para sa bagong project sa Makati. I need your signature as a co-owner of the property. Alam mo naman na ikaw ang inspirasyon ko sa bawat deal na ginagawa ko, ang sabi ni DeAndre habang iniabot ang isang itim na fountain pen kay Naen. Naramdaman ni Naen ang paglamig ng kanyang mga daliri. Alam niya ang katotohanan. Alam niya na ang bawat letrang isusulat niya sa papel na yon ay magiging mitya ng kanyang tuluyang pagkawasak. Tinitigan niya si DeAndre, ang lalaking minahal niya ng 15 taon, at nakita ang isang estranghero na may malamig at sakim na mga mata. Dahan-dahang inabot ni Naen ang panulat. Ang kanyang kamay ay sadyang pinatindi ang panginginig. Habang inilalapit niya ang dulo ng panulat sa papel, ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang gumalaw patungo sa malaking mangkok ng sinigang. Are you sure about this, DeAndre? Malaking halaga ang utang na ito. Ang tanong ni Naen. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Of course, hon, trust me. Have I ever failed you? Ang sagot ng asawa, ang kanyang pagmamadali ay dahan-dahang lumalabas sa kanyang tono. Sa isang iglap, tila nawalan ng kontrol ang mga daliri ni Naen. Ang mangkok ng mainit na sabaw ay dahan-dahang tumagilid at ang malapot na likido ay dahan-dahang umapaw patungo sa mga dokumento. Ang mainit na sabaw ay mabilis na kumalat sa puting papel. Nilalamon ang bawat salita at ginagawang basahan ang mga legal na dokumento. Isang matalas na paghinga ang lumabas sa bibig ni Doña Milagros. Mabilis na tumayo si DeAndre. Ang kanyang muka ay namumula sa matinding galit na pilit niyang itinatago. Naen! Look what you've done! Ang sigaw ni DeAndre, ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng silid. Ang bawat salita ay puno ng lason. Patawad, Hon. Ang sakit talaga ng ulo ko. Biglang nanghina ang mga kamay ko. Ang sabi ni Naen, habang dahan-dahang tumatayo, ang kanyang mukha ay sadyang binalot ng takot at pagkalito. Huwag kang mag-alala. Maaari mo namang ipaprint ulit iyan bukas, di ba? Tumingin si DeAndre sa basang-basang papel. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng lamesa. Ang bawat segundo ng pagkaantala ay tila isang kutsilyo sa kanyang mga plano. It's okay. It's okay. Ang pabulong na sabi ni DeAndre, bagamat ang kanyang mga mata ay nagnininga sa puot. Magpahinga ka na sa itaas. Bukas na lang natin ituloy. Habang paalis si Naen sa hapag, ang telepono ni DeAndre na nasa ibabaw ng lamesa ay dahan-dahang nagliwanag. Isang mensahe ang lumabas sa screen, maliwanag sa gitna ng madilim na atmosfera ng silid. Hindi sinasadyang napalingon si Naen. Ang pangalang Clarice ay nakasulat sa itaas. Muntik na tayong mahuli ni Mama kanina. Did the old lady handle that woman yet? I can't wait to move into that house, Hon. Miss na kita. Napatigil si Naen sa may pintuan. Napatigil si Naen sa. Ang bawat salita sa mensaheng iyon ay tila isang turok sa kanyang puso. Ngunit ang sakit ay hindi na sapat upang siya ay mapatumba.
Ang huling bahagi ng kanyang pag-aalinlangan ay tuluyan ng natunaw. "Hon, are you all right?" Ang tanong ni DeAndre mula sa likuran. Ang kanyang boses ay muling naging matamis, ngunit ngayon ay tunog bulok na sa pandinig ni Naen. Humarap si Naen at ngumiti. Isang ngangiting kasing lamig ng kamatayan. "Yes, DeAndre, I'm perfectly fine. Good night." Yang sagot niya bago tuluyang tumalikod. Sa gitna ng kadiliman ng hagdan, naramdaman ni Naen ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Alam niya na ang oras niya ay paubos na, at ang bawat hakbang niya simula sa sandaling ito ay dapat na maging perpekto. Ang marangyang lobby ng isang tanyag na hotel sa Makati ay puno ng samyo ng mga sariwang lili at ang amoy ng mamahaling kape. Isang kapaligirang sadyang binuo para sa mga taong ang tingin sa mundo ay isang malaking palaruan. Sa isang sulok na malayo sa karamihan, nakaupo si Naen. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa ibabaw ng kanyang bag. Ang lamig ng marmol na lamesa ay tila tumatagos sa kanyang mga daliri. Isang paalala ng tigas ng mundong kanyang ginagalawan. Narinig ang marahang paghampas ng matutulis na takong sa makintab na sahig, isang ritmo na puno ng kumpiyansa at pagmamalaki. Hindi na kailangang lumingon ni Naen upang malaman kung sino ang dumarating. Ang matapang at matamis na amoy ng jasmine na pabango ni Clarice ay nauna pa sa kanyang presensya. "Ma'am Naen, thank you for meeting me. I know you're busy with whatever it is you do at home." Ang boses ni Clarice ay tila isang matamis na kanta na may nakatagong lason. Naupo siya sa tapat ni Naen. Ang bawat kilos ay sadyang pinabagal upang ipakita ang kanyang higit na katayuan. Inayos ni Clarice ang kanyang buhok, sadyang ipinapakita ang gintong kwintas na may pendant na hugis luha. Ang kwintas na ninakaw mula sa pangarap ni Naen. "Direct to the point na tayo, Clarice. Bakit mo ako gustong makita?" Ang tanong ni Naen. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng yelo sa loob ng kanyang baso. "Let's be honest, Ma'am Naen. You're yesterday's news. DeAndre is tired. Pagod na siyang umuwi sa isang asawang laging seryoso, laging iniisip ang trabaho, at laging mukhang matanda." Ang nangiti ni Clarice ay mapang-uri. Ang kanyang mga mata ay nanunuri sa bawat linya sa mukha ni Naen. "Don't be a martyr. Alam nating dalawa na. Ang pagsasama niyo ay parang isang luma at sirang kontrata na lang. It's time to sign the divorce papers and let him go." Naramdaman ni Naen ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya hinayaang makita ito sa kanyang mga mata. Ang hiya na nais iparamdam ni Clarice sa kanya ay tila isang malaking pader na pilit siyang ikinukulong. "Divorce is not that simple, Clarice. Lalo na kung ang pundasyon ng kumpanya ay binuo ng dalawang tao, hindi lang ng isa." Ang sagot ni Naen. "Oh, the company? Don't worry about that. DeAndre and I already handled it. After all, what can a housewife do against a marketing genius and a visionary leader? You're just a liability now." "Naen, deadweight, ika nga ni DeAndre." Clarice leaned closer, her voice dropping to a whisper. "And besides, I can give him something you never could. Isang pamilya, isang anak." Dahan-dahang hinaplos ni Clarice ang kanyang tiyan. Isang kilos na tila isang kutsilyong ibinaon sa puso ni Naen. Ang ultrasound na nakita ni Naen sa jacket ni DeAndre ay muling naglaro sa kanyang isipan. Ang sakit ay tila isang dambuhalang alon na nais siyang lunurin. Ngunit sa halip na sumuko, hinigpitan ni Naen ang hawak sa kanyang bag kung saan ang recorder ay tahimik na gumagana. "Ganito na lang ba ang tingin mo sa sarili mo, Clarice? Isang babaeng kailangang magnakaw ng buhay ng iba para lang magkaroon ng sariling kinang?" Ang tanong ni Naen. Ang kanyang boses ay nananatiling matatag. Tumawa ng mahina si Clarice, isang tawang puno ng pangungutya. "I didn't steal anything, Naen. I just took what you weren't smart enough to keep. So please, save your dignity. Umalis ka na, bago ka pa mas mapahiya sa harap ng lahat."
DeAndre loves me. He's transferring everything to me because he trusts me. Unlike you, na laging nakabantay sa bawat galaw niya. Tumayo si Naen. Ang kanyang tindig ay puno ng isang uri ng kapangyarihan na hindi kailanman mauunawaan ni Clarice. Tinitigan niya ang kabit ng kanyang asawa ng diretso sa mga mata. You're right, Clarice. Trust is a very expensive thing, and it's a pity that DeAndre gave it to someone as cheap as you. Ang sabi ni Naen, ang bawat salita ay dahan-dahang binitawan. Namutla ang mukha ni Clarice as ang kanyang nangiti ay biglang naglaho. Akmang sasagot pa siya nang magpatuloy si Naen. Enjoy the jewelry, Clarice. Enjoy the house, pero tandaan mo ito. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Minsan, ito ay mga bubog lang na sadyang idinisenyo para sugatan ka sa sandaling hawakan mo ito ng masyadong mahigpit. Tumalikod si Naen at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang niya ay tila pagbuo muli ng kanyang sariling pagkatao. Sa labas ng hotel, ang hangin ay sariwa at malaya. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang recording. 15 minuto ng pag-amin, pangungutya, at katibayan ng kanilang masamang balak. Sa dulo ng kalsada, nakita niya si Gabriel na naghihintay sa loob ng sasakyan. Pumasok si Naen at lumingon sa huling pagkakataon sa hotel. Gabriel, it's time, ang sabi ni Naen. I want everything back. At gusto kong makita silang mawalan ng lahat sa harap ng mundong pilit nilang niloloko. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Naen, ngunit sa likod niyon ay ang isang matalim na pangako ng pagbabayad. Ang bagyong kanyang binuo sa loob ng kanyang dibdib ay handa na para sa huling paghampas. Sa isang tagong silid sa itaas ng isang lumang gusali sa Binondo, kung saan ang amoy ng luma at maalikabok na papel ay humahalo sa samyo ng tsaa, nagtitipon ng mga taong kinalimutan na ng panahon. Ang liwanag mula sa isang maliit na lampara sa gitna ng lamesa ay nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding, tila mga saksi sa isang lihim na kasunduan. Nakaupo sa harap ni Naen ang dalawang matandang ginoo, sina Mr. Reyes at Mr. Tan. Sila ang mga orihinal na kasosyo na kasama ni Naen sa pagbuo ng kumpanya noong nagsisimula pa lamang sila sa isang maliit na garahe. Ngunit nang lumaki ang negosyo at lalong naging sakim si DeAndre, dahan-dahan silang itinabi, pinalitan ng mga yes men at ng mga batang tauhan ni Clarice. Naen, Hija, matagal na kaming hindi nakikialam sa takbo ng kumpanya. We respected your husband's leadership because we thought he was protecting your interests. Ang panimula ni Mr. Reyes, ang kanyang boses ay may bahid ng panghihinayang habang hinahaplos ang kanyang puting balba. I thought so too, Tito. Pero ito ang katotohanan. Ang sagot ni Naen habang inilalapag ang tumpok ng mga dokumento at ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Dahan-dahang binasa ng dalawang matanda ang mga ebidensya ng CV Stellar Holdings. Nakita nila ang mga transaksyong sadyang idinisenyo upang ubusin ang pondo ng kumpanya patungo sa mga personal na account ni DeAndre at Clarice. Ang bawat pahina ay nagpapakita ng isang sistematikong pagnanakaw sa pawis at dugo ng mga taong nagtayo ng De Los Reyes at Salazar. Narinig ang pagbuga ng hangin ni Mr. Tan. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit. Ang tunog ng kanyang palad na dahan-dahang humampas sa lamesa ay nagpabaling sa atensyon ng lahat. Walang hiya. Pinagkatiwalaan namin siya. This is not just betrayal to you, Naen. This is a betrayal to everyone who built this company from nothing. Ang wika ni Mr. Tan, ang kanyang tinig ay nanginginig sawat. Gigil. Kailangan ko ang tulong nyo. Ang pakiusap ni Naen, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Sa darating na gala night, balak ni DeAndre na tuluyan na akong alisin at ipakilala ang bago niyang kumpanya gamit ang ating mga kliyente. Kailangan ko ang inyong mga boto bilang board members
para pigilan ang anumang iligal na paglilipat ng assets. Nagkatinginan ang dalawang matanda. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumango si Mr. Reyes. Kinuha niya ang isang itim na ballpen mula sa kanyang bulsa. Ang tunog ng dulo ng panulat na humahampas sa papel habang nilalagdaan ng kasunduan ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kataksilan ni DeAndre. Ang bawat guhit ng tinta ay matalas at dinala ang bigat ng 15 taon ng pananahimik ni Naen. We are with you, Naen. Let's take back what is rightfully ours. Ang pangako ni Mr. Reyes. Nang matapos ang pulong, mabilis na umuwi si Naen. Ang gabi ay malalim na at ang kalsada ay balot ng dilim. Pagdating niya sa mansyon, napansin niya ang sasakyan ni DeAndre na nakaparada sa tapat. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang pumasok. Sinisiguro na ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay hindi lilikha ng anumang ingay. Ang tanging naririnig ay ang marahang paghampas ng kurtina sa bintana dahil sa ihip ng hangin. Umakyat siya sa kanilang silid at mabilis na itinago ang tumpok ng mga dokumentong naglalaman ng bagong alyansa sa ilalim ng kanilang makapal na mattress. Kakasara pa lamang niya ng bedsheet nang marinig niya ang tunog ng mabigat na pagbukas ng pinto ng bahay sa ibaba. Narinig ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na paakyat sa hagdan ng kahoy. Ang bawat hakbang ay tila isang babala. Naen, bakit gising ka pa? Ang boses ni DeAndre ay umalingaw-ngaw mula sa labas ng pinto. Mabilis na humiga si Naen at nagkunwaring natutulog. Ngunit ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Pumasok si DeAndre sa silid. Ang amoy ng alak at matapang na pabango ni Clarice ay agad na sumakop sa paligid. Lumapit si DeAndre sa kama. Ang kanyang anino ay bumalot sa katawan ni Naen. Naramdaman ni Naen ang pag-upo nito sa gilid ng kama, sa mismong bahagi kung saan nakatago ang mga dokumento. Inilagay ni DeAndre ang kanyang kamay sa balikat ni Naen. Isang haplos na dati ay nagpapakalma sa kanya. Ngunit ngayon ay tila isang malamig na bakal na sumasakal sa kanyang leeg. Alam kong gising ka, Naen. May hinahanap ako sa opisina ko kanina at mukhang may nakialam sa mga files ko. May alam ka ba rito? Ang tanong ni DeAndre, ang kanyang boses ay mababa, puno ng banta at hinala. Nanatiling nakapikit si Naen, pinipigilan ang anumang panginginig ng kanyang mga pilikmata. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing talim ng isang kutsilyo. Naghihintay kung sino ang unang bibigay. Ang silid ay balot ng init mula sa singaw ng plansa. Isang pamilyar na init na sa loob ng 15 taon ay naging bahagi na ng gabi-gabi ni Naen. Ang amoy ng almirol at ang bango ng bagong labang tela ay humahalo sa malamig na hanging nagmumula sa aircon. Dahan-dahang dumaan ang mabigat na bakal sa ibabaw ng puting-puting polo ni DeAndre. Pinapatag ang bawat lukot. Tila ba sa paraang ito ay kaya ring ituwid ni Naen ang lahat ng kabalukturang ginawa ng kanyang asawa. Ito na ang huling pagkakataon. Ang huling gabi na ang kanyang mga kamay ay magsisilbi sa lalaking itinuring niyang mundo, ngunit itinuring lamang siyang anino. Pumasok si DeAndre sa silid, bitbit ang isang baso ng whiskey. Maluwag ang kanyang kurbata at may bakas ng tagumpay sa kanyang mga mata. Sa tingin niya, bukas ay tuluyan na niyang makukuha ang lahat. Sa tingin niya, ang babaeng nasa harap niya ay isang talunang asawa na lamang na wala ng lakas lumaban. Make sure that's perfect, Hon. Bukas ang pinakamahalagang gabi para sa atin. Ang buong industriya ay manonood. Ang wika ni DeAndre habang sumisimsim ng alak. After tomorrow, everything will change. I'll make sure you're well taken care of kahit hindi ka na aktibo sa kumpanya. Hindi tumingin si Naen. Ang kanyang pansin ay nakatutok sa kolyar ng polo. Alam ko, DeAndre, magbabago ang lahat bukas, higit pa sa inaakala mo. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni DeAndre. I'm glad you're finally accepting reality, Naen.
Mas madali ang lahat kung hindi ka na magmamatigas. Look at you. You're still the perfect wife. Even now. Naramdaman ni Naen ang pagdampi ng mainit na bakal sa kanyang malapit na daliri, isang babala ng sakit, ngunit hindi siya kumibo. Ang sakit na yon ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi sa kanyang puso. Nang matapos ang huling polo, dahan-dahan niyang isinabit ito. Ang puting tela ay tila isang malinis na maskara para sa isang maruming kaluluwa. Nang lumabas si DeAndre upang makipag-usap sa telepono, marahil kay Clarice, mabilis na kumilos si Naen. Kinuha niya ang isang maliit na maleta na nakatago sa dulo ng walk-in closet. Hindi siya kumuha ng maraming gamit. Ang kinuha lang niya ay ang mga mahahalagang dokumento, ang kanyang mga lumang sketchpad nung nagsisimula pa lang sila, at ang isang larawan ng kanyang mga magulang. Wala siyang ititira sa bahay na ito, kundi ang mga gamit na binili ng pera ni DeAndre. Ang kanyang dangal at ang kanyang nakaraan ay hindi kasama sa mga pag-aari na maaaring nakawin ng asawa. Narinig ang marahang katok sa pinto. Isang katulong ang pumasok, bitbit ang isang malaking itim na paper bag. "Ma'am, pinabibigay po ni Doña Milagros para raw po sa suot niyo bukas." Ang sabi ng katulong bago mabilis na lumabas. Binuksan ni Naen ang bag. Inilabas niya ang isang bestida na gawa sa murang tela, kulay itim, at ang disenyo ay luma na. May kalakip itong maikling sulat mula sa kanyang biyenan. "Wear this tomorrow. Ang isang asawang tulad mo ay dapat matutong manatili sa dilim. Huwag mong agawan ng ningning ang anak ko at ang mga taong mas karapat-dapat sa atensyon. Know your place, Naen." Hinawakan ni Naen ang itim na tela. Ang gaspang nito ay tila nanggigigil sa kanyang balat. Ang bawat hibla ng bestidang ito ay simbolo ng pangmamaliit at pagtatakwil sa kanya ng pamilyang Salazar. Ngunit sa halip na maiyak, dahan-dahang tumawa si Naen, isang tawang tuyo at puno ng pait. "Maari niyo akong pusuotin ng itim, Mama," ang bulong ni Naen sa hangin habang tinititigan ang sarili sa salamin. "Pero hindi niyo alam na ang kulay na ito ang magiging simbolo ng pagluluksa niyo sa sarili ninyong dangal bukas." Itinabi ni Naen ang itim na damit at binuksan ang isa pang kahon na itinago niya sa ilalim ng kanyang mga gamit. Doon nakalagay ang isang bestida na kulay pula, kasing pula ng galit na 15 taon niyang kinimkim. Isang bestidang binili niya gamit ang sarili niyang ipon para sa gabing siya na ang magdidikta ng sarili niyang tadhana. Pinatay ni Naen ang ilaw ng silid. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang malaking buntong hininga bago ang isang pagsabog. Bukas, ang bawat lukot, ang bawat tago, at ang bawat dumi ng pamilyang Salazar ay ilalantad niya sa ilalim ng pinakamatingkad na liwanag. Sa gitna ng kadiliman, ang tanging kumikinang ay ang mga mata ni Naen, mga matang handa ng sumunog sa lahat ng dambuhalang kasinungalingang itinayo ni DeAndre. Ang bulwagan ng Grand Ballroom ay puno ng ningning ng mga dambuhalang chandelier na tila mga nakabiting brilyante sa langit. Ang amoy ng mamahaling wine at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ay sapat na upang malasing ang sinumang panauhin. Ngunit para kay Naen, ang bawat hininga ay lasang abo. Ang mga kagalang-galang na negosyante, ang mga matatalas na mamamahayag, at ang mga elite ng lipunan ay narito lahat. Suot ang kanilang mga ngiti na kasing kinang ng kanilang mga alahas. Sa gitna ng entablado, nakatayo si DeAndre. Ang polo na pinlansya ni Naen kagabi ay suot niya ng buong tikas. Tila ba ang kalinisan ng tela ay sapat ng pantakip sa dumi ng kanyang budhi. Sa tabi niya, suot ang isang bestidang pilak na tila balat ng serpiente ay si Clarice. Ang bawat haplos nito sa braso ni DeAndre ay isang malinaw na deklarasyon ng pananakop. Nagsimulang magsalita si DeAndre. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng pekeng kumpiyansa. "Today, we celebrate not just the anniversary of De Los Reyes and Salazar, but a new beginning.
We are transitioning into a bigger, bolder vision, the CV Stellar Holdings, a vision that will define the future of this industry. Narinig ang mahinang palakpakan ng mga tao, ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag ng ang malalaking pintuan sa dulo ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang lahat ng mata ay lumingon. Ang lahat ng bulungan ay naputol. Pumasok si Naen. Hindi siya suot ang itim na bestidang basahan na pinabibigay ng kanyang biyenan. Suot niya ang isang matingkad na pulang bestida na tila isang dumadaloy na apoy sa gitna ng mga taong balot ng madidilim na kulay. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang carpet ay tila isang hatol, matuwid ang likod, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng liwanag na hindi kailanman nakita ni DeAndre. Wait, DeAndre? Baka nakakalimutan mong may isa ka pang kailangang pasalamatan bago mo tuluyang ilibing ang kumpanyang ito. Ang boses ni Naen ay mahinahon, ngunit ang talim nito ay tumagos hanggang sa dulo ng bulwagan. Naen, what are you doing? Bumaba ka riyan. You're making a scene. Ang pabulong na sigaw ni DeAndre, ang kanyang mukha ay dahan-dahang namumutla habang lumalapit ang asawa sa entablado. I'm not making a scene, hon. I'm just completing the presentation. Iyang sagot ni Naen habang umaakyat sa entablado. Kinuha niya ang remote control mula sa kamay ng isang technician na nakatayo sa gilid. Sa isang pindot, ang malaking LED screen sa likod ni DeAndre ay nagbago. Hindi ang logo ng bagong kumpanya ang lumitaw, kundi ang mga malilinaw na larawan ng mga dokumentong kinuha ni Naen sa opisina. Ang bawat pekeng kontrata, ang bawat iligal na paglipat ng pondo patungo sa CV Stellar Holdings. At ang ultrasound report na may pangalan ni Clarice ay isa-isang lumitaw sa harap ng lahat ng mga investors at media. Isang matinding singhap ang pumuno sa silid. Kasunod ang marahas na pagkilos ng mga reporter na sinimulan ng kumuha ng mga larawan. This is all fake! Sinisiraan mo lang ako dahil sa selos. Ang sigaw ni Clarice, ang kanyang boses ay tuminis sa takot. Ngunit hindi tumigil si Naen. Pinindot niya ang susunod na button. Ang boses ni DeAndre ay pumuno sa bawat sulok ng ballroom. Naen is just a housekeeper now. I'm planning to transfer all the remaining assets to your name, Clarice. My family doesn't keep dead weight. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal na dumapos sa mukha ni DeAndre sa harap ng buong mundo. Ang katahimikan ng madla ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang mga kagalang-galang na kasosyo ni DeAndre ay dahan-dahang nagsimulang tumayo at lumayo. Tila ba ang lalaking nasa entablado ay isang ketungin na dapat iwasan. Lumingon si Naen kay DeAndre na ngayon ay nanginginig na ang buong katawan. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo at sumisira sa kanyang perpektong hitsura. The dead weight you wanted to throw away is the same person who built the foundation you're standing on, DeAndre. And today, I'm taking that foundation back. Ang sabi ni Naen, ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Sa kabilang bahagi ng entablado, lumabas si Attorney Gabriel Ortega kasama ang dalawang opisyal mula sa ahensya ng gobyerno at ang mga orihinal na board members na sina Mr. Reyes at Mr. Tan. Mr. Salazar, we have a court order for a full audit and a freeze on all assets related to CV Stellar Holdings. At may warrant din kami para sa investigasyon ng falsification of documents, Igbo, ang deklara ni Gabriel. Si Doña Milagros, na nakaupo sa harap, ay dahan-dahang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay kasing kulay na ng abo. Ang dangal na pilit niyang pinangalagaan sa loob ng maraming taon ay dahan-dahang naglalaho sa ilalim ng mga flash ng kamera. Tiningnan ni Naen si Clarice na ngayon ay pilit na itinatago ang kanyang mukha habang ang mga dating kaibigan nito ay nagsimula nang magbitiw ng mga mapanirang salita sa paligid. This is not a divorce, DeAndre. This is a reclamation. Ang huling sabi ni Naen, dahan-dahan siyang bumaba sa entablado. Hindi na lumingon sa lalaking na ngayon ay nakaluhod na sa gitna ng mga nagkakagulong tao.
Ang bawat hakbang niya ay tila paglipad palayo sa isang kulungang gawa sa ginto at kasinungalingan. Sa labas ng ballroom, ang hangin ng gabi ay malamig at malinis. Inayos ni Naen ang kanyang pulang bestida, hininga ng malalim, at sa unang pagkakataon, sa loob ng 15 taon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang sariling halaga. Ang bulwagan na kanina lamang ay balot ng karangyaan ay naging isang malaking kulungan ng kahihiyan. Ang bawat kislap ng mga kamera mula sa mga mamamahayag ay tila mga matatalim na kidlat na humihiwa sa kadiliman ng pagkatao ni DeAndre. Ang amoy ng natapong alak sa mamahaling karpet ay humahalo sa amoy ng malamig na pawis ng isang lalaking na lamang. Ang kanyang mundo ay gumuho na sa loob ng ilang minuto. Naen, makinig ka. This is all a misunderstanding. Let's go home and talk about this privately. Ang pagsusumamo ni DeAndre, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng kawalang pag-asa habang pilit niyang hinahabol si Naen sa gitna ng entablado. Ngunit bago pa man siya makalapit, humarang si Attorney Gabriel Ortega kasama ang mga opisyal na may bitbit na mga dokumento. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad ng dahan-dahan sa makintab na sahig ay tila mga yabag ng hatol. Mr. Salazar, please step back. Your authority over the company assets is officially suspended. All transactions under CV Stellar Holdings are now under criminal investigation. Ang deklara ni Gabriel, ang kanyang boses ay seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. Lumingon si DeAndre kay Clarice, umaasang makakakuha ng suporta mula sa babaeng pinag-alayan niya ng lahat. Ngunit ang nakita niya ay isang mukhang puno ng pandidiri at takot. Don't look at me, DeAndre. Wala akong kinalaman sa mga peking kontratang yan. Siya ang pumilit sa akin. I was just a victim of his manipulation. Ang sigaw ni Clarice, ang kanyang boses, ay tumitili, habang pilit niyang inilalayo ang kanyang sarili sa gulo. Ang kanyang pulang lipstick ay tila naging isang mantsa sa kanyang muka, habang ang mga luha ng takot ay dahan-dahang sumisira sa kanyang perpektong makeup. You promised me everything. Ang gulat na sambit ni DeAndre. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa katotohanang ang taong pinagpalitan niya kay Naen ay ang unang magtataksil sa kanya sa oras ng kagipitan. Sa ibaba ng entablado, si Doña Milagros ay tila isang rebulto ng pait. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang inaayos ang kanyang kwintas na perlas. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, ang sinulid ng kanyang kwintas ay dahan-dahang naputol. Ang mga butil ng perlas na sa malapit ay kitang-kita na ang paninilaw at pagiging peke ay dahan-dahang naghulog at gumulong sa sahig. Nawala sa ilalim ng mga sapatos ng mga taong dati ay yumuyukod sa kanya. Ang hiya na pilit niyang itinago sa likod ng kanyang mga marangyang salita ay tuluyan ng bumalot sa kanya. Wala siyang magawa, kundi ang yumuko at dahan-dahang pulutin ang mga butil ng kanyang nasirang dangal sa harap ng mga taong dati niyang hinahamak. Mama, help me. Ang sigaw ni DeAndre, ngunit ang matanda ay hindi man lang tumingin sa kanya. Ang pagmamahal ng pamilyang Salazar ay tila isang negosyo lamang. Kapag wala ng pakinabang, madali itong itapon. Tiningnan ni Naen ang eksena mula sa gilid. Ang sakit na dati ay sumasakal sa kanya ay napalitan ng isang malalim na kapayapaan. Wala siyang naramdamang tuwa sa pagbagsak nila, kundi isang uri ng paglaya. Ang bawat hakbang niya palayo sa entablado ay tila pag-alis ng isang mabigat na pasanin na 15 taon niyang dinala. Naen, please, you can't leave me like this. After everything I gave you. Ang huling sigaw ni DeAndre bago siya tuluyang napalibutan ng mga awtoridad. Huminto si Naen sa may pintuan at lumingon sa huling pagkakataon. Ang kanyang asawa ay nakaluhod na sa sahig. Ang kanyang tuksido ay gusot-gusot at ang kanyang buhok ay gulo-gulo.
Isang malayo at hamak na bersyon ng lalaking inakala niyang hari. Hindi mo ako binigyan ng kahit ano, DeAndre. Ako ang nagbigay sa'yo ng lahat. At ngayong kinuha ko na ang lahat ng iyon, tingnan mo ang natira sa'yo. Wala. Ang huling sabi ni Naen, ang kanyang tinig ay kasing lamig ng hanging humahampas sa labas ng gusali. Lumabas siya ng ballroom, iniwan ang mga sigaw, ang mga flash ng camera, at ang mga dambuhalang kasinungalingan sa loob. Sa labas, ang gabi ay tahimik. Ang amoy ng paparating na ulan ay nagdadala ng pangako ng paglilinis. Ang bawat patak ng ulan na dahan-dahang dumarapos sa kanyang balat ay tila mga basbas ng bagong simula. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi tungkol sa muling pagbuo sa sarili mula sa mga abo ng pagtataksil. Ang sikat ng araw na pumasok sa malalaking bintana ng opisina ay tila may dalang bagong uri ng liwanag. Isang liwanag na hindi na nakakasilaw, kundi nagbibigay ng init sa bawat sulok na dati ay balot ng lamig at panlilinlang. Ang amoy ng matapang na kape at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak na puting lili sa ibabaw ng lamesa ay pumalit sa matapang at nakakasakal na pabango na dati ay nagahari sa silid na ito. Tahimik ang buong gusali. Wala na ang mga bulong-bulungan sa pasilyo. Wala na ang mga matatalas na tingin ng pag-aalinlangan. Ang bawat empleyadong nadaraanan ni Naen ay yumuyukod na may kalakip na tunay na respeto, hindi dahil sa takot sa kanyang apelyido, kundi dahil sa paghanga sa tatag ng kanyang pagkatao. Naupo si Naen sa malaking upuang gawa sa itim na balat ng baka, ang mismong upuan kung saan dati ay nakaupo si DeAndre habang binabalak ang kanyang pagbagsak. Dahan-dahan niyang hinaplos ang makinis na ibabaw ng lamesang mahogany. Ang bawat guhit ng kahoy ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat sakripisyo, bawat puyat, at bawat patak ng luha na ibinuhos niya upang itayo ang kumpanyang ito mula sa wala. Narinig ang marahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Attorney Gabriel Ortega. Bitbit ang isang asul na folder. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagkapagod, ngunit may kasamang ngiti ng tagumpay. It's official, Naen. Ang boses ni Gabriel ay mababa at puno ng katiyakan. The court has finalized the receivership. Ang lahat ng shares na iligal na inilipat sa CV Stellar ay naibalik na sa pangalan mo. DeAndre and Clarice are facing multiple counts of fraud. At ang bahay mo, ang foreclosure ay opisyal nang itinigil. Safe na ang lahat. Huminga ng malalim si Naen. Ang kanyang dibdib ay tila lumuwag mula sa isang napakahabang pagkakagapos. Ang bigat na 15 taon niyang dinala ay dahan-dahan nang naglalaho, tila mga ulap na tinatangay ng hangin pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Thank you, Gabriel. Hindi ko alam kung paano ko ito malalampasan kung wala ka. Ang tapat na pasasalamat ni Naen. You did this, Naen. Pinili mong lumaban. I just provided the legal tools. Ang sagot ng abogado, bago ito dahan-dahang lumabas, iniwan si Naen sa kanyang pansamantalang katahimikan. Tumayo si Naen at lumapit sa malaking bintana. Mula rito, kitang-kita niya ang buong lungsod na abala sa kani-kanilang buhay. Sa malayo, nakita niya ang isang pamilyar na itim na sasakyan na hinahatak ng isang tow truck. Ang sasakyan ni DeAndre na kinuha na bilang bahagi ng liquidation ng kanyang mga ari-arian. Naisip niya ang huling balita tungkol kay Doña Milagros. Ang matanda ay nakatira na ngayon sa isang maliit na apartment sa probinsya. Malayo sa karangyaang dati ay itinuturing niyang hangin na kailangang hingahin. Ang hiya. Napilit nitong iniwasan ang mismong naging habambuhay na anino ng kanilang pamilya. Walang puot na naramdaman si Naen. Ang galit ay isang uri ng ugnayan at sa sandaling ito, wala na siyang anumang ugnayan sa mga taong yon. Sila ay naging mga pahina na lamang sa isang lumang aklat na tuluyan na niyang isinara. Kinuha ni Naen ang kanyang bag at nagpa siyang umuwi ng maaga.
Ang paglalakad niya palabas ng gusali ay may bagong ritmo. Hindi na nagmamadali, hindi na nagtatago. Pagdating niya sa kanilang mansyon, ang katahimikan ng bahay ay hindi na nakakatakot. Ang amoy ng lumang alikabok ay wala na. Napalitan ng samyo ng bagong linis na sahig at sariwang hangin na nagmumula sa mga bukas na bintana. Dahan-dahan siyang umakyat sa itaas at pumasok sa kanilang dating silid. Tumayo siya sa harap ng malaking aparador na gawa sa mahogany, ang mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Binuksan niya ang pinto nito. Ang dilim sa loob ay wala na. Ang liwanag ng hapon ay tumatagos hanggang sa pinakamalalim na sulok nito. Naalala niya ang gabi ng kaarawan ni DeAndre, ang gabi kung kailan ang kanyang mundo ay gumuho sa loob ng madilim na espasyong ito. Ngunit habang tinititigan niya ang loob ng aparador, hindi na sakit ang kanyang nararamdaman. Ang lugar na ito, na dati ay naging kabaong ng kanyang mga pangarap, ay naging sinapupunan ng kanyang bagong pagkatao. Dito siya natutong makinig sa katotohanan at dito siya kumuha ng lakas upang bumangon. Isinara ni Naen ang pinto ng aparador nang may kasamang huling buntong hininga. Humarap siya sa salamin at inayos ang kanyang buhok. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang deadweight na minaliit ng iba. Siya ay isang babaeng may sariling pangalan, may sariling boses, at may sariling tadhana. Lumabas siya ng silid at dahan-dahang isinara ang pinto. Ang tunog ng paglapat ng kahoy sa hamba ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng pagdurusa. Sa baba, sa hardin, ang mga bulaklak ay nagsisimula nang bumuka sa ilalim ng papalubog na araw. Ang langit ay puno ng kulay kahel at lila, isang huling pagpupugay sa isang araw na matatapos at sa isang bagong bukas na magsisimula. Ngumiti si Naen sa kanyang sarili. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagkapanalo sa korte. Ito ay tungkol sa pagkuha muli ng iyong karapatang maging masaya nang walang hinihinging pahintulot sa sinuman. 6 na buwan ang mabilis na lumipas, gaya ng paghupa ng baha pagkatapos ng isang mapanirang bagyo. Ang opisina ng De Los Reyes Events ay tila muling isinilang. Wala na ang mabigat at mapanirang enerhiya na dati ay bumabalot sa bawat pader nito. Ang amoy ng lemon at sariwang peppermint ay humahalo sa samyo ng bagong timplang kape. Isang kombinasyon na nagbibigay ng linaw sa isipan at payapang pakiramdam sa bawat empleyadong pumapasok. Naupo si Naen sa kanyang mesa, pinagmamasdan ang isang digital na ulat sa kanyang tablet. Ang kumpanya ay hindi lamang nakabangon, kundi lalo pang lumago sa ilalim ng kanyang pamumuno na nakabatay sa katapatan at integridad. Wala na ang mga lihim na transaksyon, wala na ang mga aninong nagtatago sa dilim. Ma'am Naen, the board meeting will start in 10 minutes. Everything is ready. Ang boses ng kanyang bagong assistant ay puno ng sigla at tunay na paggalang. Thank you, Sarah. I'll be there. Ang nakangiting sagot ni Naen. Bago tumayo, muling tiningnan ni Naen ang isang maliit na balita sa dyaryo sa gilid ng kanyang mesa. Ang mga kaso laban kay DeAndre at Clarice ay umuusad na at ang usapin tungkol sa kanilang mga iligal na gawain ay naging isang babala sa buong industriya. Nabalitaan din niya na ang dating biyena na si Doña Milagros ay madalas makitang nag-iisa sa isang maliit na simbahan sa probinsya, malayo sa kinang ng lipunang dati ay kanyang sinasamba. Ang dangal na pilit nilang kinuha mula kay Naen ay naging isang malaking lamat sa kanilang sariling mga pangalan na kahit kailan ay hindi na mabubura. Nang matapos ang trabaho sa araw na yon, umuwi si Naen sa kanyang bahay. Ang mansyon ay hindi na amoy ng pagkukunwari at lason. Ito ay isa ng tunay na tahanan. Pagpasok niya sa kanyang silid, ang sikat ng papalubog na araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa bawat kasangkapan. Dahan-dahan siyang lumapit sa malaking mahogany na aparador. Huminto siya sa harap nito
dinarama ang kalyo sa kanyang mga daliri na nakuha niya mula sa pagtatrabaho ng husto para sa kanyang sarili. Hinawakan niya ang trangka ng pinto at dahan-dahang binuksan ito. Ang loob ng aparador ay maayos at mabango. Wala na ang takot, wala na ang panginginig. Tumingin siya sa dulo nito, sa mismong sulok kung saan siya nagtago. 6 na buwan na ang nakalipas, habang hawak ang isang regalong nayupi sa sakit. Ngayon, sa sulok na yon, may nakalagay na isang maliit na frame. Isang larawan niya habang nakatayo sa harap ng dagat, nakangiti at malaya. Hinaplos ni Naen ang gilid ng aparador. Ang kahoy ay matigas at matibay, gaya ng kanyang naging paninindigan. Ang lugar na ito, na dati ay simbolo ng kanyang pinakamasakit na pagkakataon, ay naging dambana ng kanyang muling pagkabuhay. Salamat, ang pabulong na sabi ni Naen sa hangin. Salamat dahil sa dilim na ito, natutunan kong hanapin ang sarili kong liwanag. Isinara niya ang pinto ng aparador nang may sapat na lakas upang marinig ang paglapat ng trangka sa hamba. Isang tunog na nagpapahiwatig ng pinal na pagwawakas. Naglakad siya patungo sa balkonahe, bitbit ang isang baso ng mainit na tsaa. Ang hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang mukha. Malamig at may dalang pangako ng isang mahimbing na tulog. Naalala niya ang mga salita ni Deandre noon na siya ay walang halaga, isang pasanin, isang dead weight. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang mga bituin sa langit, alam ni Naen na ang katotohanan ay malayo sa mga salitang iyon. Ang pagtataksil ay maaaring sumira sa isang puso. Ngunit para sa isang babaeng marunong tumindig, ito ay nagiging mitya lamang upang matuklasan ang isang kapangyarihang hindi kailanman matatalo ng kahit anong panlilinlang. Hindi na siya ang asawa ng isang Salazar. Hindi na siya ang biktima sa loob ng aparador. Siya ay si Teresina Naen de los Reyes. Buo, matatag at higit sa lahat, malaya. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kwento ng kanyang sakit ay tapos na. Ngayon, ang kwento ng kanyang tagumpay ang nagsisimula nang isulat sa bawat pintig ng kanyang malayang puso.